Mga kaganapan sa huling araw Kabanata 4, ang simbahan ng huling araw ng Diyos. Tinutupad ng bayan ng Diyos ang kanyang mga utos. Ang Diyos ay may simbahan sa lupa na itinataas ang inaapi na batas, at inihaharap sa mundo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Mayroon lamang isang simbahan sa mundo na sa kasalukuyang panahon ay nakatayo sa sira at bumubuo ng bakod, nagtatayo ng mga lumang basurang lugar. Mag-ingat ang lahat na huwag sumigaw laban sa tanging mga tao na tumutupad sa paglalarawang ibinigay sa mga nalalabing tao, na sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananampalataya kay Jesus. Ang Diyos ay may natatanging mga tao, isang simbahan sa lupa, pangalawa sa wala, ngunit higit sa lahat sa kanilang mga pasilidad upang magturo ng katotohanan, upang mapagtibay ang batas ng Diyos. Kapatid ko, kung itinuturo mo na ang Seventh-day Adventist Church ay Babylon, nagkakamali ka. Ang aklat ng pahayag ay nakatuon sa dalawang pangkat ng mga tao ng Diyos, ang nakikitang labi, 17 minuto pasado alas 12, at Aking Bayan, sa Babylonia, 18:4. Ang kabanatang ito ay tumatalakay sa una, at ang kabanata 14, ang malakas na sigaw, ay tumatalakay sa huli. Nasa kanila ang patuto ni Jesus. Habang papalapit na ang wakas at lumalawak ang gawain ng pagbibigay ng huling babala sa mundo, nagiging mas mahalaga para sa mga tumatanggap ng kasalukuyang katotohanan na magkaroon ng malinaw na pangunawa sa kalikasan at impluwensya ng mga patuto, na iniugnay ng Diyos sa kanyang pangangalaga, ang gawain ng mensahe ng ikatlong anghel mula sa mismong pagbangon nito. Ang mga tao ay maaaring gumawa ng pukana pagkatapos ng pukana at ang kaaway ay magsisikap na akitin ang mga kaluluwa mula sa katotohanan. Ngunit lahat ng naniniwala na ang Panginoon ay nagsalita sa pamamagitan ni Sister White at nagbigay sa kanya ng isang mensahe ay magiging ligtas mula sa maraming mga maling akala na darating sa mga huling araw. May mga mag-aangkin na may mga pangitain. Kapag binigyan ka ng Diyos ng malinaw na katibayan na ang pangitain ay mula sa Kanya, maaari mong tanggapin ito, ngunit huwag tanggapin ito sa anumang iba pang katibayan, dahil ang mga tao ay maliligaw ng higit at higit sa ibang mga bansa at sa Amerika. Ang kanilang landmark na mga doktrina sa Biblia. Ang paglipas ng panahon noong 1844 ay isang yugto ng mga dakilang pangyayari na nagbukas sa ating namamangha na mga mata sa paglilinis ng santuwaryo na nagaganap sa langit at sa pagpapasya ng kaugnayan sa mga tao ng Diyos sa lupa. Din, ang mga mensahe ng una at ikalawang anghel at ang ikatlo, inilatag ang bandila kung saan nakasulat ang mga utos ng Diyos at ang pananampalataya kay Jesus. Ang isa sa mga palatandaan sa ilalim ng mensaheng ito ay ang templo ng Diyos, na nakikita ng kanyang mga taong mapagmahal sa katotohanan sa langit, at ang kaban na naglalaman ng batas ng Diyos. Ang liwanag ng Sabbath ng ika-4 na utos ay nagpasikat ng matitinding sinag nito sa landas ng mga lumalabag sa batas ng Diyos. Ang walang kamatayan ng masama ay isang lumang palatandaan. Wala na akong maaalala pa na maaaring pumasok sa ulo ng mga lumang landmark. Ang natatanging misyon ng mga Seventh-day Adventist. Ginawa tayo ng Panginoon na mga depositaryo ng kanyang batas, ipinangako niya sa atin ang sagrado at walang hanggang katotohanan, na dapat ibigay sa iba sa tapat na mga babala, pagsaway, at paghihikayat. Ang mga Seventh-day Adventist ay pinili ng Diyos bilang isang kakaibang tao, hiwalay sa mundo. Sa pamamagitan ng dakilang clever ng katotohanan ay pinutol niya sila mula sa quarry ng mundo at iniugnay sila sa kanyang sarili. Ginawa niya silang kanyang mga kinatawan at tinawag sila upang maging mga embahador para sa kanya sa huling gawain ng kaligtasan. Ang pinakadakilang kayamanan ng katotohanan na ipinagkatiwala sa mga mortal, ang pinakasolemna at nakakatakot na mga babala na ipinadala ng Diyos sa tao, ay ipinagkatiwala sa kanila na ibigay sa mundo. Sa isang espesyal na kahulugan, ang mga Seventh-day Adventist ay itinakda sa mundo bilang mga bantay at tagapagdala ng liwanag. Sa kanila ay ipinagkatiwala ang huling babala para sa isang napapahamak na mundo. Sa kanila ay nagniningning ang kamangha-manghang liwanag mula sa salita ng Diyos. Binigyan sila ng isang gawain na may pinakamataimtim na kahalagahan, ang pagpapahayag ng una, pangalawa, at pangatlong mensahe ng mga anghel. Wala nang iba pang gawain na napakahalaga. Hindi nila dapat payagan ng anumang bagay na makuha ang kanilang atensyon. Mga dahilan kung bakit inorganisa ang Seventh-day Adventist Church. Habang dumarami ang aming bilang ay maliwanag na kung walang anumang anyo ng organisasyon ay magkakaroon ng malaking kalituhan,
at ang gawain ay hindi matagumpay na may pagpapatuloy. Upang maglaan para sa suporta ng ministeryo, para sa pagdadala ng gawain sa mga bagong larangan, para sa pagprotekta sa parehong mga simbahan at sa ministeryo mula sa hindi karapat-dapat na mga miyembro, para sa paghawak ng mga ari-arian ng simbahan, para sa paglalathala ng katotohanan sa pamamagitan ng press, at para sa maraming iba pang mga bagay, kailangan ang organisasyon. Ang liwanag ay ibinigay sa pamamagitan ng kanyang espiritu na kailangang magkaroon ng kaayusan at lubusang disiplina sa simbahan, ang organisasyong iyon ay mahalaga. Ang sistema at kaayusan ay makikita sa lahat ng mga gawa ng Diyos sa buong sansinukob. Ang kaayusan ay batas ng langit, at dapat itong maging batas ng mga tao ng Diyos sa lupa. Ang organisasyon ay palaging mahalaga. Maliban kung ang mga simbahan ay napaka-organisado na maaari nilang isagawa at ipatupad ang kaayusan, wala silang maaasahan sa hinaharap. Gaanong akagagalit ni Satanas kung magtagumpay siya sa kanyang mga pagsisikap na makapasok sa gitna ng mga taong ito at guluhin ang gawain sa panahong mahalaga ang masusing organisasyon at magiging pinakamalaking kapangyarihan upang maiwasan ang mga huwad na pag-aalsa at pabulaanan ang mga pag-aangkin na hindi itinataguyod ng salita ng Diyos. Nais naming hawakan ng pantay-pantay ang mga linya, na walang pagkasira ng sistema ng organisasyon at kaayusan na binuo ng matalino, maingat na paggawa. Ang lisensya ay hindi dapat ibigay sa mga hindi maayos na elemento na nagnanais na kontrolin ang trabaho sa oras na ito. Ang ilan ay nagsulong ng pag-iisip na, habang tayo ay malapit na sa pagtatapos ng panahon, ang bawat anak ng Diyos ay kikilos ng hiwalay sa anumang relihiyosong organisasyon. Ngunit ako ay inutusan ng Panginoon na sa gawaing ito ay walang bagay na ang bawat tao ay nagsasarili. Mula sa maneskrito na binasa sa harap ng mga delegado sa General Conference Session, Washington, D.C., ika-30 ng Mayo taong 1909. Habang papalapit tayo sa huling krisis, sa halip na madama na hindi na kailangan ng kaayusan at pagkakaisa ng pagkilos, dapat tayong maging mas sistematiko kaysa dati. Ang natatanging awtoridad ng simbahan ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang simbahan ng espesyal na awtoridad at kapangyarihan na walang sinumang maaring makatwiran sa pagwawalang bahala at paghamak, sapagkat sa paggawa nito ay hinahamak niya ang tinig ng Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos ang pinakamataas na kapangyarihan sa ilalim ng langit sa kanyang simbahan. Ito ang tinig ng Diyos sa kanyang nagkakaisang mga tao sa kapasidad ng simbahan na dapat igalang. Isang panahon ng espiritual na kahinaan at pagkabulag ako ay nakumpirma sa lahat ng aking sinabi sa Minneapolis, na ang isang reformasyon ay dapat dumaan sa mga simbahan. Kailangang gumawa ng mga reforma, dahil ang espiritual na kahinaan at pagkabulag ay nasa mga tao na nabiyayaan ng malaking liwanag at mahahalagang pagkakataon at pribilehiyo. Bilang mga reformador ay lumabas sila sa mga denominasyonal na simbahan, ngunit sila ngayon ay kumikilos ng isang bahagi na katulad ng ginawa ng mga simbahan. Inaasahan namin na hindi na magkakaroon ng pangangailangan para sa isa pang paglabas. Ito ang tanging alam na pahayag mula sa panulat ni Ellen White na nagpapahiwatig na maaaring nawalan siya ng tiwala sa organisasyon ng Seventh-day Adventist Church. Ang pagdududa na kanyang ipinahayag dito ay hindi na naulit sa nalalabing 26 na taon ng kanyang buhay. Bagamat sisikapin nating panatilihin ang pagkakaisa ng espiritu sa mga bigkis ng kapayapaan, hindi tayo titigil sa pagprotesta sa pamamagitan ng panulat o boses laban sa pagkapanatiko. Tungkol sa mga nagmamalaki ng kanilang liwanag ngunit hindi lumalakad dito ay sinabi ni Kristo, ngunit sinasabi ko sa inyo, higit na mapagpapaumanhinan ang Tyro at Sidon sa araw ng paghuhukom kaysa sa inyo. At ikaw, Capernaum, Seventh-day Adventist, na nagkaroon ng dakilang liwanag, na itinaas hanggang sa langit, sa punto ng pribilehyo, ay ibababa sa impyerno, sapagkat kung ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa iyo ay ginawa, sa Sodoma, nananatili sana ito hanggang sa araw na ito. Ang simbahan ay nasa estado ng laudasan. Ang presensya ng Diyos ay wala sa kanyang gitna. Pang-aabuso sa kapangyarihan sa punong tanggapan ng simbahan. Ang pangkalahatang kumperensya mismo ay nagiging tiwali sa mga maling damdamin at prinsipyo. Sinamantala ng mga lalaki ang hindi patas na bentahe ng mga dapat nilang nasa ilalim ng kanilang jurisdiction. Determinado silang dalhin ang mga individual sa kanilang mga kondisyon, sila ang mamuno o sisirain. Ang mataas na kamay na kapangyarihan na binuo,
na parabang ang posisyon ay ginawang Diyos ng mga tao, nagpapatakot sa akin, at dapat magdulot ng takot. Ito ay isang sumpa saan man at ng sinumang ito ay isinasagawa. Sa kabuuan ay napakaraming mabibigat na pananagutan na ibinigay sa iilang tao, at ang ilan ay hindi ginagawang kanilang tagapayo ang Diyos. Ano ang alam ng mga lalaking ito sa mga pangangailangan ng trabaho sa ibang bansa? Paano nila malalaman kung paano magpasya ang mga tanong na dumating sa kanila na humihingi ng impormasyon? Mangangailangan ng 3 buwan para sa mga nasa ibang bansa upang makatanggap ng tugon sa kanilang mga katanungan, kahit na walang pagkaantala sa pagsulat. Ang mga naninirahan sa malalayong bansa ay hindi gagawa ng kung saan ang kanilang paghatol ay nagsasabi sa kanila na tama maliban kung sila muna ay magpadala ng pahintulot sa Battle Creek. Bago sila umabant ay naghihintay sila ng oo o hindi mula sa lugar na iyon. Hindi matalinong pumili ng isang tao bilang pangulo ng pangkalahatang komperensya. Ang gawain ng pangkalahatang komperensya ay pinalawig, at ang ilang mga bagay ay ginawa ng hindi kinakailangang komplikado. Ang isang pangangailangan ng pag-unawa ay ipinakita. Dapat magkaroon ng isang dibisyon ng larangan, o ilang ibang plano ang dapat gawin upang baguhin ang kasalukuyang pagkakasunod-sunod ng mga bagay. Ang Seventh-day Adventist Church ay inorganisa noong 1863 na may 3,500 miyembro, kalahating dosenang lokal na komperensya, humigit kumulang 30 ministerial na manggagawa, at isang General Conference Committee ng 3. Ang Pangulo ng Pangkalahatang Komperensya ay mahusay na nakapagbigay ng pamumuno at payo na kailangan ng gayong maliit na organisasyon. Maaari siyang personal na dumalo sa bawat mahalagang pagpupulong at bilang karagdagan ay nagbibigay ng personal na atensyon sa karamihan ng negosyong nauugnay sa gawaing paglalathala. Gayunpaman, noong 1896 ang gawain ng simbahan ay lumawak ng gusto sa Estados Unidos, at umabot din sa Europa, Australia, at Africa. Hindi na posible para sa isang tao na magbigay ng sapat na pangangasiwa at direksyon sa gayong laganap na gawain. Hinimok ni Ellen White ang isang dibisyon ng larangan, upang ang ating mga miyembro ng simbahan sa buong mundo ay hindi tumingin sa isang tao lamang para sa payo. Nagawa ito sa pamamagitan ng paglikha ng mga komperensya ng unyon at mga dibisyon sa mundo. Ang di matalinong mga pinuno ay hindi nagsasalita para sa Diyos. Ang tinig mula sa Battle Creek, na itinuturing na awtoridad sa pagpapayo kung paano dapat gawin ang gawain, ay hindi na tinig ng Diyos. Ilang taon na ang nakalipas mula nang isaalang-alang ko ang pangkalahatang komperensya bilang tinig ng Diyos. Na ang mga lalaking ito ay dapat tumayo sa isang sagradong lugar, upang maging tulad ng tinig ng Diyos sa mga tao, tulad ng dati nating pinaniniwalaan na nangyari ang pangkalahatang komperensya, na nakaraan na. Isang bagong denominasyon na hindi kailangan. Ikaw ay kukuha ng mga talata sa mga patuto na nagsasalita tungkol sa pagsasara ng pagsubok, sa pagyanig sa mga tao ng Diyos, at ikaw ay magsasalita tungkol sa isang paglabas mula sa mga taong ito ng isang mas dalisay, mas banal na mga tao na babangon. Ngayon ang lahat ng ito ay nakalulugod sa kaaway. Kung marami ang tumanggap sa mga pananaw na iyong isinusulong, at magsalita at kumilos ayon sa mga ito, makikita natin ang isa sa mga pinakadakilang panatikong pananibik na nasaksihan sa mga Seventh-day Adventist. Ito ang gusto ni Satanas. Ang Panginoon ay hindi nagbigay sa iyo ng mensahe para tawagin ang Seventh-day Adventists Babylon, at tawagin ang mga tao ng Diyos na lumabas sa Kanya. Ang lahat ng mga dahilan na maaari mong iharap ay hindi maaaring magkaroon ng bigat sa akin sa paksang ito, dahil binigyan ako ng Panginoon ng mapagpasyang liwanag na salungat sa gayong mensahe. Alam ko na mahal ng Panginoon ang kanyang simbahan. Hindi ito dapat guluhin o hatiin sa mga independenteng atomo. Walang hindi bababa sa pagkakapare-pareho dito, walang kahit na katiting na katibayan na mangyayari ang ganoong bagay. Sinasabi ko sa inyo, mga kapatid ko, ang Panginoon ay may organisadong katawan na sa pamamagitan niya ay gagawa siya. Kapag ang sinuman ay humiwalay sa organisadong katawan ng mga taong tumutupad sa utos ng Diyos, kapag sinimulan niyang timbangin ang simbahan sa kanyang mga timangan ng tao at nagsimulang magpahayag ng paghatol laban sa kanila, kung gayon malalaman mo na hindi siya pinangungunahan ng Diyos. Siya ay nasa maling landas. Iaayos ng Diyos ang lahat. Hindi na kailangang mag-alinlangan, upang matakot na ang gawain ay hindi magtatagumpay. Ang Diyos ang nangunguna sa gawain, at kanyang iaayos ang lahat.
Kung ang mga bagay ay nangangailangan ng pagsasaayos sa ulo ng gawain, ang Diyos ay aasikasuhin iyon, at gagawa upang itama ang bawat mali. Manampalataya tayo na dadalhin ng Diyos ang marangal na barko na nagdadala ng mga tao ng Diyos ng ligtas sa daungan. Wala bang buhay na simbahan ang Diyos? Siya ay may simbahan, ngunit ito ang militanteng simbahan, hindi ang simbahang nagtagumpay. Ikinalulungkot namin na may mga miyembrong may depekto, na may mga damo sa gitna ng trigo. Bagamat may mga kasamaang umiiral sa simbahan, at mananatili hanggang sa katapusan ng mundo, ang simbahan sa mga huling araw na ito ay magiging liwanag ng sanlibutan na nadamhan at nababalisa ng kasalanan. Ang simbahan, mahina at may depekto, na kailangang sawayin, bigyan ng babala, at payuhan, ay ang tanging bagay sa lupa kung saan ipinagkaloob ni Kristo ang kanyang pinakamataas na pagpapahalaga. Ang mga kuta ni Satanas ay hindi kailanman magtatagumpay. Ang tagumpay ay dadalo sa mensahe ng ikatlong anghel. Kung paanong winasak ng kapitan ng hukbo ng Panginoon ang mga pader ng Jericho, gayon din magtatagumpay ang mga taong tumutupad sa utos ng Panginoon, at matatalo ang lahat ng salungat na elemento. Pamamahagi ng pananagutan hinimok. Ang gusto natin ngayon ay reorganization. Gusto naming magsimula sa pundasyon, at bumuo sa ibang prinsipyo. Narito ang mga lalaking nakatayo sa pinuno ng ating iba't ibang institusyon, ng mga interes sa edukasyon, at ng mga komperensya sa iba't ibang lokalidad at sa iba't ibang estado. Ang lahat ng ito ay tatayo bilang kinatawan ng mga tao, upang magkaroon ng tinig sa paghubog at pagbuo ng mga plano na isasagawa. Dapat mayroong higit sa isa o dalawa o tatlong lalaki upang isaalang-alang ang buong malawak na bukid. Ang gawain ay mahusay, at walang sinumang isip ng tao ang maaaring magplano para sa gawaing kailangang gawin. Ngayon gusto kong sabihin, ang Diyos ay hindi naglagay ng anumang makaharing kapangyarihan sa ating hanay upang kontrolin ito o ang sangay na iyon ng gawain. Ang gawain ay lubhang pinaghigpitan ng mga pagsisikap na kontrolin ito sa bawat linya. Kailangang magkaroon ng pagsasaayos, muling pagsasaayos, isang kapangyarihan at lakas ang dapat dalhin sa mga komite na kinakailangan. Mula sa pambungad na talumpati ni Ellen White noong 2 ng Abril taong 1901 hanggang sa General Conference Session sa Battle Creek. Dapat bumuo ng mga bagong komperensya. Ito ay sa utos ng Diyos na ang Union Conference ay inorganisa sa Australasia. Hindi kinakailangang magpadala ng libu-libong milya sa Battle Creek para sa payo, at pagkatapos ay kailangang maghintay ng mga linggo para sa isang sagot. Yaong mga nasa lupa ay dapat magpasya kung ano ang gagawin. Ang 1901 General Conference Session ay tumugon. Sino sa palagay mo ang naging kasama natin mula nang magsimula ang komperensyang ito? Sino ang nag-iwas sa mga hindi kanais-nais na tampok na karaniwang lumalabas sa naturang pulong? Sino ang naglakad pataas at pababa sa mga pasilyo ng tabernikulo na ito? Ang Diyos ng langit at ang kanyang mga anghel. At hindi sila nagpunta rito upang sirain kayo, kundi upang bigyan kayo ng tama at mapayapang pag-iisip. Sila ay kasama natin upang gawin ang mga gawa ng Diyos, upang pigilan ang mga kapangyarihan ng kadiliman, upang ang gawaing idinisenyo ng Diyos ay hindi dapat hadlangan. Ang mga anghel ng Diyos ay gumagawa sa gitna natin. Ako ay hindi kailanman mas namangha sa aking buhay kaysa sa mga nangyari sa pulong na ito. Hindi ito ang aming gawain. Ang Diyos ang nagdulot nito. Ang tagubilin tungkol dito ay iniharap sa akin, ngunit hanggang sa ang kabuuan ay ginawa sa pulong na ito ay hindi ko maintindihan ang tagubaylang ito. Ang mga anghel ng Diyos ay naglalakad ng paitaas at pababa sa kongregasyong ito. Nais kong tandaan ito ng bawat isa sa inyo, at nais kong tandaan din ninyo na sinabi ng Diyos na pagagalingan niya ang mga sugat ng kanyang mga tao. Sa panahon ng pangkalahatang kumperensya ang Panginoon ay gumawa ng makapangyarihan para sa kanyang mga tao. Sa tuwing naiisip ko ang pulong na iyon, isang matamis na solemn na ang dumarating sa akin, at nagpapadala ng liwanag ng pasasalamat sa aking kaluluwa. Nakita natin ang marangal na mga hakbang ng Panginoon na ating manunubos. Pinupuri natin ang kanyang banal na pangalan, sapagkat nagdala siya ng kaligtasan sa kanyang bayan. Ito ay isang pangangailangan na mag-organisa ng mga komperensya ng Unyon, na ang pangkalahatang komperensya ay hindi dapat magdikta sa lahat ng magkakahiwalay na mga komperensya. Ang kapangyarihang ipinagkaloob sa komperensya ay hindi dapat nakasentro sa isang tao, o dalawang lalaki,
o 6 na lalaki, magkakaroon ng isang konseho ng mga lalaki sa magkakahiwalay na mga dibisyon. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagbabago sa organisasyon na ginawa sa 1901 General Conference Session, tingnan ang Seventh-day Adventist Encyclopedia, Volume 10 ng Commentary Reference Series, Revised Edition, Papi 1050 hanggang 1053. Pagtitiwala sa SDA Organization muling pinagtibay. Hindi na tayo makakaalis sa pundasyong itinatag ng Diyos. Hindi na tayo makakapasok ngayon sa anumang bagong organisasyon, dahil mangangahulugan ito ng pagtalikod sa katotohanan. Inutusan akong sabihin sa mga Seventh-day Adventist sa buong mundo, tinawag tayo ng Diyos bilang isang tao upang maging isang kakaibang kayamanan sa kanyang sarili. Itinakda niya na ang kanyang simbahan sa lupa ay tatayo ng ganap na nagkakaisa sa espiritu at payo ng Panginoon ng mga hukbo hanggang sa katapusan ng panahon. Kung minsan, kapag ang isang maliit na grupo ng mga lalaki na pinagkatiwalaan sa pangkalahatang pamamahala ng gawain, sa pangalan ng pangkalahatang kumperensya, ay naghangad na magsagawa ng di matalinong mga plano upang higpitan ang gawain ng Diyos, sinabi ko na hindi ko na mapapansin ang tinig ng ang pangkalahatang kumperensya, na kinakatawan ng ilang lalaking ito, bilang tinig ng Diyos. Ngunit ito ay hindi sinasabi na ang mga desisyon ng isang pangkalahatang kumperensya na binubuo ng isang kapulungan ng nararapat na hinirang, kinatawan ng mga lalaki mula sa lahat ng bahagi ng larangan ay hindi dapat igalang. Itinakda ng Diyos na ang mga kinatawan ng kanyang simbahan mula sa lahat ng bahagi ng mundo, kapag nagtitipon sa isang pangkalahatang kumperensya, ay magkakaroon ng awtoridad. Ang kamalian na ang ilan ay nanganganib na gawin ay ang pagbibigay sa isip at paghatol ng isang tao, o ng isang maliit na grupo ng mga tao, ang buong sukat ng awtoridad at impluwensya na inilagay ng Diyos sa kanyang simbahan sa paghatol at tinig ng ang pangkalahatang kumperensya ay nagtipon upang magplano para sa kaunlaran at pagsulong ng kanyang gawain. Ibinigay ng Diyos ang kanyang simbahan ng espesyal na awtoridad at kapangyarihan na walang sinumang maaring bigyang katwiran sa pagwawalang bahala at paghamak, sapagkat siya na gumagawa nito ay humahamak sa tinig ng Diyos. Ako ay hinihikayat at pinagpala habang napagtanto ko na ang Diyos ng Israel ay gumagabay pa rin sa kanyang mga tao at na siya ay patuloy na sasamahan sila, hanggang sa wakas. Mula sa huling mensahe ni Ellen White hanggang ang Seventh-day Adventist Church sa General Conference Session. Ang nakapagpapatibay na mga salitang ito ay binasa sa sesyon ng Pangulo ng Pangkalahatang Kumperensya, si A. G. Daniels, noong ika-27 ng Mayo taong 1913. Isang pahayag ni W. C. White. Sinabi ko sa kanya, Mrs. Lidescott, kung paano itinuring ni Inay ang karanasan ng nalalabing simbahan, at ang kanyang positibong turo na hindi papahintulutan ng Diyos ang denominasyong ito na lubusang tumalikod anupat magkakaroon ng paglabas ng isa pang simbahan, W. C. White hanggang E. E. Andrews, ika-23 ng Mayo taong 1915, White Estate Correspondence File. Kailangan pa rin ang espiritual na muling pagkabuhay. Isang araw sa tanghali ay isinulat ko ang gawain na maaaring nagawa sa huling, 1901, pangkalahatang kumperensya kung ang mga lalaking nasa mga katungkulan ay sinunod ang kalooban at daan ng Diyos. Yaong mga nagkaroon ng dakilang liwanag ay hindi lumakad sa liwanag. Ang pulong ay sarado, at ang pahinga ay hindi ginawa. Ang mga tao ay hindi nagpakumbaba sa kanilang sarili sa harap ng Panginoon tulad ng dapat nilang gawin, at ang banal na espiritu ay hindi ipinagkaloob. Sumulat ako hanggang ngayon nang mawalan ako ng malay, at tila nasasaksihan ko ang isang eksena sa Battle Creek. Kami ay nagtipon sa auditorium ng Tabernakulo. Nag-alay ng panalangin, inaawit ang isang himno, at muling nag-alay ng panalangin. Ang pinakamataimtim na pagsusumamo ay ginawa sa Diyos. Ang pagpupulong ay minarkahan ng presensya ng banal na espiritu. Walang sino man ang tila masyadong mapagmataas upang gumawa ng taos-pusong pagtatapat, at ang mga nanguna sa gawaing ito ay ang mga may impluwensya, ngunit hindi nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtapat ang kanilang mga kasalanan. Nagkaroon ng pagsasaya na hindi kailanman narinig sa tabernakulo. Pagkatapos ay nagising ako mula sa aking kawalan ng malay, at sa ilang sandali ay hindi ko maisip kung nasaan ako. Nasa kamay ko pa rin ang panulat ko. Ang mga salita ay sinabi sa akin, maaaring ito ay. Ang lahat ng ito ay hinihintay ng Panginoon na gawin para sa kanyang mga tao. Ang buong langit ay naghihintay na maging mapagbigay.
Naisip ko kung saan kami maaaring napunta kung ang mission ng gawain ay ginawa sa huling pangkalahatang kumperensya. Ako ay lubos na humanga sa mga eksenang dumaan kamakailan sa harap ko sa panahon ng gabi. Tila mayroong isang mahusay na kilusan, isang gawain ng muling pagbabangon, na pasulong sa maraming lugar. Ang aming mga tao ay gumagalaw sa linya, tumutugon sa tawag ng Diyos. Ang pagtitiis ng Diyos sa kanyang bayan. Ang simbahan ay nabigo, nakalulungkot na nabigo, upang matugunan ang mga inaasahan ng kanyang manunubos. Gayunpaman hindi inilalayo ng Panginoon ang kanyang sarili mula sa kanyang mga tao. Siya ay nagtitiis pa rin sa kanila, hindi dahil sa anumang kabutihang matatagpuan sa kanila, kundi upang ang kanyang pangalan ay hindi masiraan ng puri sa harap ng mga kaaway ng katotohanan at katwiran, upang ang mga satanic na ahensya ay hindi magtagumpay sa pagkawasak ng bayan ng Diyos. Matagal na niyang tiniis ang kanilang pagkaligaw, kawalan ng pananampalataya at kahangalan. Sa kahangahangang pagtitiis at habag ay dinidisiplina niya sila. Kung susundin nila ang kanyang tagubilin, aalisin niya ang kanilang mga masasamang hilig, ililigtas sila ng walang hanggang kaligtasan at gagawin silang mga walang hanggang monumento ng kapangyarihan ng kanyang biyaya. Dapat nating tandaan na ang simbahan, mahina at may depekto, ay ang tanging bagay sa lupa kung saan ipinagkaloob ni Kristo ang kanyang pinakamataas na pagpapahalaga. Patuloy niya itong pinapanood ng may pagmamalasakit, at pinalalakas ito ng kanyang banal na espiritu. Gumagawa ang Diyos sa mga tapat sa Kanya. Ang Panginoong Hesus ay laging may piniling mga tao upang maglingkod sa Kanya. Nang tanggihan ng mga Hudyo si Kristo, ang prinsipe ng buhay, kinuha niya sa kanila ang kaharian ng Diyos at ibinigay ito sa mga Gentil. Patuloy na gagawin ng Diyos ang alituntuning ito sa bawat sangay ng kanyang gawain. Kapag ang isang simbahan ay napatunayang hindi tapat sa salita ng Panginoon, anuman ang kanilang posisyon, gaano man kataas at sagrado ang kanilang tungkulin, ang Panginoon ay hindi na makakasama sa kanila. Ang iba ay pipiliin upang pasanin ang mahahalagang responsibilidad. Ngunit, kung ang mga ito naman ay hindi magpapadalisay sa kanilang buhay mula sa bawat maling pagkilos, kung hindi sila magtatatag ng dalisay at banal na mga alituntunin sa lahat ng kanilang mga hangganan, kung gayon ang Panginoon ay labis na magpapahirap at magpapakumbaba sa kanila at, maliban kung sila ay magsisi, aalisin sila sa kanilang lugar at gawin silang kadastaan. Hinatulan ng liwanag na ipinagkaloob. Sa mga timangan ng santuwaryo ang simbahan ng Seventh-day Adventist ay dapat timbangin. Siya ay hahatulan sa pamamagitan ng mga pribilehiyo at mga pakinabang na mayroon siya. Kung ang kanyang espiritual na karanasan ay hindi tumutugma sa mga pakinabang na ipinagkaloob sa kanya ni Kristo, sa walang hanggang halaga, kung ang mga pagpapalang ipinagkaloob ay hindi naging karapat-dapat sa kanya na gawin ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ay mabibigkas ang pangungusap, masumpungang kulang. Sa liwanag na ipinagkaloob, mga pagkakataong ibinigay, hahatulan ba siya? Ang mga solemn na paalala ng babala, na nakikita sa pagkasira ng mga mahal na minamahal na pasilidad, the Battle Creek Sanitarium, ang pinakamalaki at pinakakilalang Adventist na institusyon sa mundo, ay sinunog sa lupa noong 18 ng Pebrero taong 1902, sinundan ito ng pagkasira ng Review at ang Herald Publishing Association, sa pamamagitan din ng apoy, noong 30 ng Desyembre taong 1902, para sa paglilingkod, ay sabihin sa atin, alalahanin mo nga kung saan ka nahulog, at magsisi, at gawin ang mga unang gawa, Apokalipsis Kapitulo 2 Versikulo 5. Maliban na lamang kung ang iglesia, na ngayon ay pinalalabaan ng kanyang sariling pagtalikod, ay magsisi at magbalik loob, siya ay kakain ng bunga ng kanyang sariling gawa, hanggang sa kanyang kasuklaman ang kanyang sarili. Kapag nilalabanan niya ang kasamaan at pinili ang mabuti, kapag hinanap niya ang Diyos ng buong kababang loob at naabot ang kanyang mataas na pagtawag kay Kristo, nakatayo sa plataporma ng walang hanggang katotohanan at sa pamamagitan ng pananampalataya na nanghahawakan sa mga tagumpay na inihanda para sa kanya, siya ay gagaling. Siya ay lilito sa kanyang bigay Diyos na pagiging simple at kadalisayan, hiwalay sa makalupang gusot, na nagpapakita na ang katotohanan ay talagang nagpalaya sa kanya. Kung gayon ang kanyang mga miyembro ay talagang pinili ng Diyos, ang kanyang mga kinatawan. Ang kasaysayan ng Israel ay isang babala sa atin. Sa mga huling araw na ito, ang bayan ng Diyos ay malantad sa parehong mga panganib na gaya ng sinaunang Israel.
Yaong mga hindi tatanggap ng mga babala na ibinibigay ng Diyos ay mahuhulog sa parehong mga panganib gaya ng sinaunang Israel at hindi makapasok sa kapahingahan sa pamamagitan ng kawalan ng pananampalataya. Ang sinaunang Israel ay dumanas ng mga kapahamakan dahil sa kanilang di banal na mga puso at hindi na ibigay na mga kalooban. Ang kanilang huling pagtanggi bilang isang bansa ay bunga ng kanilang sariling kawalan ng pananampalataya, tiwala sa sarili, kawalan ng pagsisisi, pagkabulag ng isip, at katigasan ng puso. Sa kanilang kasaysayan mayroon tayong senyales ng panganib na itinaas sa harap natin. Mag-ingat, mga kapatid, baka sa sinuman sa inyo ay magkaroon ng isang masamang puso ng kawalan ng pananampalataya, sa pagtalikod sa buhay na Diyos. Sapagkat tayo ay naging mga kabahagi ni Kristo, kung ating panghahawakan ang simula ng ating pagtitiwala na matatag hanggang sa wakas, ang militante ng simbahan ay hindi perpekto. Ang militanteng simbahan ay hindi ang simbahang nagtagumpay, at ang lupa ay hindi langit. Ang simbahan ay binubuo ng nagkakamali, disakdal na mga lalaki at babae, na nag-aaral lamang sa paaralan ni Kristo, upang sanayin, disiplinahin, turuan, para sa buhay na ito at para sa hinaharap, walang kamatayang buhay. Ang ilang mga tao ay tila iniisip na sa pagpasok sa simbahan ay matutupad nila ang kanilang mga inaasahan, at makikipagkita lamang sa mga dalisay at perpekto. Sila ay masigasig sa kanilang pananampalataya, at kapag nakakita sila ng mga kamalian sa mga miyembro ng simbahan, sinasabi nila, iniwan namin ang mundo upang hindi magkaroon ng pakikasama sa masasamang karakter, ngunit ang kasamaan ay narito rin, at itinanong nila, gaya ng ginawa ng mga tagapaglingkod sa talinghaga, saan nga ba nagkaroon ng mga pangsirang damo? Ngunit hindi tayo dapat mab-aigo dahil hindi tayo pinahintulutan ng Panginoon na magkaroon ng konklusyon na ang simbahan ay perpekto, at ang lahat ng ating sigasig ay hindi magtatagumpay sa paggawa ng simbahang militante na kasing dalisay ng simbahan. Ang tagumpay ng simbahan ay magiging tapat at katulad ni Kristo. Malapit nang magsara ang trabaho. Ang mga miyembro ng militanteng simbahan na napatunayang tapat ay magiging matagumpay na simbahan. Ang buhay ni Kristo ay isang buhay na puno ng banal na mensahe ng pag-ibig ng Diyos, at labis niyang hinanggad na ibahagi ang pag-ibig na ito sa iba ng mayamang sukat. Nagniningning ang habag sa kanyang mukha, at ang kanyang pag-uugali ay nailalarawan sa pamamagitan ng biyaya, kabab-ang loob, katotohanan, at pag-ibig. Ang bawat miyembro ng kanyang militanteng simbahan ay dapat magpakita ng parehong mga katangian, kung siya ay sasali sa simbahan na matagumpay. Dito nagtatapos ang Kabanata 4. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.